Nanginig ang mga kamay ni Mindy sa likod ng pinto habang dinig ang boses ng asawa. 10 milyon? Barya lang yan, Troy. Dapat makuha natin ang buong 210 million bago pa lumabas ang batang yan. Bulyaw ni Aling Belen. Sa party, isang patak lang ng lason sa baso niya. Tapos ng usapan. Imbes na sumigaw, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mindy. Nagbulag-bulagan siya. Hinayaang managinip ng ginto ang mga traidor. Ngunit, sa gabi ng party, habang tinataas ang mga baso, bumaliktad ang mundo. Isang malakas na kalabog ang gumulantang sa lahat. Nakabulagta si Aling Belen. Bumubula ang bibig at nanilisik ang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, bumulong si Mindy sa nanginginig na asawa. Akala niyo ba? Kayo lang ang marunong magplano? Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to our channel! Kamusta ho kayo? Good morning, good afternoon, good evening sa ang lapalop man kayo ng mundo naroroon. Sa mga taga-Team Pilipinas, kamusta ho kayo at napakainit? Sa mga team abroad natin, comment nyo naman sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot itong mga kwento ni Ate Jane. At salamat sa muling pagdalaw sa ating channel. At ngayong araw, hayaan mo kong handugan ka ng isang panibagong kwento. At ang bida sa kwento natin ngayong araw ay si Mindy, na isang asawa na nanalo sa loto ng 210 million pesos. Aba, napakalaking premyo. Sino sa inyo dyan ang mga tumataya sa loto? Tignan nga natin, lagay niyo sa comment section. Anyway, sabi dito, babalatuhan daw niya sana ang biyanan ng 10 milyon, pero may nangyaring hindi maganda. Kung curious ka kung anong nangyari, samahan mo ako tapusin ng video na to. Ready ka na ba? Kung handa ka na, magsimula na tayo. Minsan, dumarating ang biyaya sa oras na halos wala ka ng lakas maniwala na may maganda pang mangyayari. Sa isang maliit at masikip na bahay sa dulo ng eskinita, doon nakatira si Mindy, kasama ang asawa niyang si Troy at ang biyanan niyang si Aling Belen. Araw-araw, parang laging may kulang. Kulang ang pera, kulang ang pagkain, kulang ang pahinga. Pero sa kabila ng lahat, pilit na kumakapit si Mindy. Tahimik siyang nagtitiis. Umaasang balang araw, giginhawa rin ang kanilang buhay. Sanay na si Mindy sa hirap, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya nasasaktan. Noong mga nakaraang linggo, madalas siyang nahihilo. Nasusuka at nanghihina. Akala niya nung unay simpleng pagod lang iyon sa kakagawa ng gawaing bahay at sa paminsan-minsang paglalaba para may pandagdag sa gastusin. Pero nang tuluyan ng hindi siya datnan, naglakas loob siyang bumili ng murang pregnancy test sa butika, gamit ang naitabi niyang barya. 2 guhit. Matagal niya iyong tinitigan, parang hindi agad makapaniwala. May halo iyong saya at kaba. Saya dahil magkakaanak na sila ni Troy. Kaba dahil alam niyang hindi iyon madaling tanggapin. Sa bahay na tinitira nila. Pag-uwi ni Troy galing sa pamamasada ng tricycle, agad niya itong sinalubong. Troy, mahina niyang tawag. Oh, bakit? Sagot nito habang naguhubad ng kupas na jacket. Iniabot ni Mindy ang pregnancy test. Saglit iyong tinitigan ni Troy. Saka siya napakunot noo. Ibig sabihin, buntis ka? Tumango si Mindy, pilit na ngumiti. Oo. Hindi sumiglang mukha ni Troy. Sa halip ay napabuntong hininga ito at napakamot sa ulo. Paano na yan, Mindy? Hirap na nga tayo. Dumagdag pa to. Parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya ang sinabi nito. Inaasahan man niya ang pag-aalala. May parte pa rin sa kanya na umaasa na yayakapin siya nito at magsasabing
kakayanin nila. Ngunit wala. Katahimikan lamang at kaba. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya nang marinig iyon ni Aling Belen kinabukasan. Tanghali noon, nasa mesa ang 3 perasong tuyong daing, isang platitong kamatis at mangkok ng sabaw na halos tubig na lamang. Tahimik sanang kakain si Mindy pero simula pa lang, ramdam niya na ang masamang timpla ng Binan. Ano? Totoo bang sabi ni Troy? Tanong ni Aling Belen na hindi man lang tumingin sa kanya ng diretso. Tahimik na tumango si Mindy. Opo. Bumagsak ang kutsara ni Aling Belen sa pinggan. Nako, Diyos ko po. Problema na naman. Napatigil si Mindy. Ma, anak po namin ni Troy. Anak nga ninyo. Pero dito titira. Dito kakain. Dito iiyak pag may sakit. Putol ni Aling Belen. Akala mo ba madaling magpakain ng dagdag na bibig? Napayuko si Mindy kahit masakit. Pinilit niyang manatiling kalmado. Pero si Aling Belen tila gigil na gigil. Hirap na nga tayo. Nagawa niyo pang magdagdag ng palamunin. Madiing sabi nito. Parang sinasaksak sa dibdib si Mindy sa salitang iyon. Ma, sobra naman. Mahina niyang sabi. Sobra? Anong sobra? Katotohanan yan. Sabat ulit ng Binan. Imbes na tumulong ka sa gastusin, ayan, magdadala ka pa ng bagong alagain. Nakahawak si Mindy sa gilid ng mesa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang batang nasa sinapupunan niya. Pero nanginginig ang labi niya. Lumingon siya kay Troy, umaasang may sasabihin ito. Tahimik lamang si Troy habang sumusubo ng kanin. Mas masakit pa iyon kesa sa mga salita ni Aling Belen. Oh, bakit ka tahimik? Tanong ni Mindy sa asawa na halos pabulong. Nag-angat naman ng tingin si Troy. Ano bang gusto mong sabihin ko? Totoo naman Dapat nagplano muna tayo. Parang gusto niyang maiyak sa mismong harap nila. Pero pinigilan niya. Hindi niya hahayaang makita na lang gumuho siya. Pagkatapos kumain, tahimik siyang pumasok sa maliit na lang kwarto. Naupo siya sa gilid ng kama at inilagay ang palad sa tiyan. Anak, bulong niya. Pasensya ka na ha. Hindi kita hahayaan. Kahit ako na lang munang kumampi sa'yo. Maya-maya ay may naalala siya. 3 araw nang nakalipas mula nang bumili siya ng lotto ticket sa isang pwesto malapit sa palengke. Hindi naman siya laging tumataya. Noon lang talaga. Dala ng pagod at desperasyon. Napasabi siya sa tindera. Pahingi nga po ng isang lucky pick. Baka sakaling swertehin. Kinuha niya ang gusot na ticket sa loob ng lumang petaka. At ng gabing yon, habang abala ang lahat sa sala, binuksan niya ang maliit na telebisyon at pinakinggan ang pag-anunsyo ng mga numerong nanalo. Isa-isa niyang tiningnan ang numero sa ticket. Una, tugma. Pangalawa, tugma. Pangatlo, tugma. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Pang-4, pang-5, pang-6. Lahat tama. Napatayo siya bigla. Ano? Hindi maaari. Bulong niya. Muli niya iyong sinuri. Ilang beses. Paulit-ulit. Baka mali lang ang basa niya. Baka iba ang draw. Baka nananaginip lang siya. Pero hindi. Nanalo siya. 210 million pesos. Napalakas ang hinga niya. Parang huminto ang mundo sa isang iglap. Ang babaeng ilang oras pa lang nakakaraan ay tinawag na dagdag palamunin ng anak. Ngayon ay may hawak ng tiket na kayang bumago ng buong buhay nila. Lumabas siya ng kwarto. Nanginginig pa rin. Troy, tawag niya. Ano na naman?
Walang ganang sagot nito. Inabot niya ang ticket at tinuro ang mga numero sa screen. Tingnan mo. Nung una hindi pa seryoso si Troy. Pero nang mapagtanto nito ang nakita, bigla itong napatayo. Sandali. Sandali. Lahat? Tama? Napalingon si Aling Belen. Ano ba yan? Ma, nanalo si Mindy sa loto. Sigaw ni Troy. Ano? Halos mapasigaw rin ang matanda. 210 million. Parang biglang nagliwanag ang buong bahay. Kung kanina ay parang mabigat ang hangin sa loob ng bahay, ngayon naman ay halos hindi na magkanta o gaga si Aling Belen at Troy. Naku, Mindy anak, umupo ka nga, huwag kang masyadong tumayo, buntis ka. Sabi ni Aling Belen. Apay biglang lumambot ang boses. Si Troy naman agad kumuha ng unan. Dito ka, sandalan mo to, kailangan mong magpahinga. Napatingin si Mindy sa kanilang dalawa. Kanina lang, tila pabigat siya sa bahay. Ngayon, para bang isa na siyang reyna na kailangang alagaan. Mindy, gusto mo ba ng prutas? Bibili ako. Alok ni Troy. Oo nga, dapat masustansyang kinakain mo. Dagdag pa ni Aling Belen. Bawal ka nang mapagod ha? Ako nang bahala sa mga hugasin. Sa loob-loob ni Mindy, may kung anong kumerot. Hindi siya tanga. Alam na alam niya kung bakit biglang nagbago ang timpla ng mga ito. Pero sa halip na magalit agad, tumahimik siya. Inobserbahan niya ang bawat kilos nila. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Aling Belen para ipagluto siya ng itlog at sinangag. Mindy, kumain ka muna. Dapat alaga ka ha. Ikaw pa naman ang may dinadala. Nakangiting sabi nito. Si Troy naman, na dati-rating madalas iritable, biglang naging mahinahon. Love, huwag ka na maglaba. Maghanap na lang tayo ng tutulong sa bahay kapag nakuha na natin yung premyo. Love. Matagal na siyang hindi tinatawag ni Troy ng ganon. Sa maghapon, napansin ni Mindy ang dami nilang plano para sa perang di pa nga nila nahahawakan. Makakapagpatayo na tayo ng malaking bahay. Makakabili ako ng bagong tricycle. Ay hindi, kotse na pala. Pwede tayong magnegosyo. Pwede rin ipaayos ang ngipin ko. Biro pa ni Aling Belen habang natatawa. Nakikinig lamang si Mindy. Tahimik, maingat. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may malinaw nang nabubuong pa siya. Ang perang iyon ay hindi simpleng swerte lang. Para sa kanya, sagot iyon sa lahat ng luha, pangmamaliit at takot na pinagdaanan niya. At higit sa lahat, para iyon sa kinabukasan ng anak niya. Hindi niya hahayaang maagaw o mawaldas iyon. Ilang araw matapos makumpirma ang proseso ng pag-claim, naupo silang tatlo sa sala. Maaliwalas ang mukha ni Aling Belen, habang si Troy naman ay halatang sabik na sabik sa mga susunod na mangyayari. Mindy, paniwala ni Troy. Pag nakuha na natin yung pera, unahin natin ang bahay tapos negosyo, tapos... Teka lang, kalmadong putol ni Mindy. Napatingin sa kanya ang dalawa. May kakaibang tatag sa kanyang mukha ngayon. Wala nang dating takot at pag-aalangan. Maayos ang kanyang upo, ang isang kamay ay nasa tiyan, at ang boses niya ay banayad pero buo. May plano na ako. Talaga? Ano? Mabilis na tanong naman ni Aling Belen. Huminga muna ng malalim si Mindy. Una sa lahat, magpapasalamat ako dahil kahit papaano, pinatira ninyo ako dito. Kahit hindi naging madali, naging bubong pa rin naman to para sa amin. Ngumiti agad si Aling Belen. Ay nako anak, pamilya tayo, syempre naman. Kaya bilang pasasalamat, tuloy ni Mindy. Magbibigay ako ng 10 bilyon sa inyo, Ma. Nanlaki ang mata ni Aling Belen.
10 milyon? Opo. Napahawak sa dibdib ang matanda. Nako anak, ang bait-bait mo naman. Hindi ko yan inaasahan. Pero hindi pa tapos si Mindy. Isang beses lang yan. Dagdag niya na diretso ang tingin. Pasasalamat. Hindi obligasyon. At pagkatapos noon, bubukod na kami. Natahimik ang buong sala. Parang biglang nawala ang ngiti ni Troy. Bubukod? Oo, sabi ni Mindy. Panahon na para bumukod tayo ng sariling tahanan para sa pamilya at anak natin. Pero, pwede namang dito muna, sabat ni Aling Belen. Ay hindi po. Magalang pero matatag niyang sagot. Mas gusto kong mapunta sa maayos ang pera para may ilalaan ako para sa bahay, ospital, negosyo at ipon ng anak ko. Ayoko nang laging may sigawan, may sumbatan at may salitang pabigat o palamunin. Natigilan si Aling Belen. Si Troy naman, hindi makapagsalita. Ngayon lang nila makita si Mindy na ganito ang katatag. Hindi ko kinalimutan ang mga sinabi ninyo. Mahinahong sabi niya. Masakit pero natuto ako. Kaya ngayon, magiging maingat ako para sa anak ko. Tahimik ang dalawa. Sa unang pagkakataon, si Mindy ang may hawak ng direksyon ng buhay niya. At sa unang pagkakataon din, hindi na siya basta-basta yuyuko. Dahil minsan, ang tunay na swerte ay hindi lamang dumarating sa anyo ng pera. Dumarating din ito sa sandaling natutunan mong pahalagahan ang sarili mo. Protektahan ang anak mo. At piliing hindi na manatili sa lugar na unti-unting sumisira sa iyo. Habang marahang hinihimas niya ang kanyang tiyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mindy. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng pagmamaliit, at sa gitna ng takot, doon pa talaga dumating ang kanyang swerte. At hindi niya yon hahayaang maagaw pa, nino man. May mga gabing tahimik ang paligid pero hindi mapakali ang pakiramdam. Parang may kung anong mali na pilit nagpaparamdam kahit wala ka pang konkretong ebidensya. Ganito ang naramdaman ni Mindy habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang sobre na naglalaman ng mga papeles para sa pag-claim ng kanyang napanalunang pera. Ilang araw na lang, tuluyan niya nang mahahawakan ang 210 million pesos. Ang perang magbabago sana ng lahat. Pero habang papalapit ang araw na yon, may kung anong nagbabago rin sa paligid niya. Masyadong mabait si Troy. Masyadong maalaga si Aling Belen. Hindi na iyon basta pag-aalaga. May kakaiba na. Hindi niya makalimutan kung paanong ilang araw lang nakalipas, tinawag na pabigat ang anak na dinadala niya. Ngayon, halos hindi na siya pinapagalaw. Laging may pagkain. Laging may ngiti. Laging may papuri. At doon siya mas lalong kinabahan. Hindi siya sanay sa ganoong trato mula sa kanila. Gabi yon, tahimik na ang buong bahay. Nakahiga na si Mindy, pero hindi siya makatulog. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang mahinang kalansing ng mga pinggan. Tila may tao pa sa kusina. Akala niya noong una si Aling Belen lang iyon na nagliligpit, pero maya-maya narinig niya ang boses ni Troy. Mahina at pabulong. May kung anong pumitik sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon, sinigurong hindi aalog ang kama. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang kwarto at sumilip sa madilim na sala. Bukas pa ang ilaw sa kusina. Hindi niya alam kung bakit, pero kusa siyang naglakad palapit. Habang papalapit siya sa kusina, unti-unting luminaw ang kanilang usapan. 10 milyon lang? Mahinang sabi ni Troy. Halatang may ina sa boses. Ma, seryoso ba to? Para naman tayong ginawang pulubi. Parang may sumuntok sa dibdib ni Mindy. Shh, hinaan mo ang boses mo, sagot ni Aling Belen.
Baka marinig pa tayo. Napahinto si Mendy sa gilid ng dingding na halos hindi humihinga. Sinasabi ko lang naman ang totoo, bulong ni Troy. 210 million ang napanalunan niya. Tapos bibigyan lang tayo ng 10 milyon? Dito siya nakatira. Tayo nag-alaga sa kanya. Napapikit si Mendy. Hindi pala sapat ang ibibigay niya. Kaya nga sabi pa ni Aling Belen na may halong pagkainis. Akala ko ba pamilya tayo? Bakit parang nagdadamot pa siya? Nag-init ang mata ni Mendy, pero pinigilan niya ang luha. Dapat nga buong pera tayo nang humawak Dugtong pa ni Troy. Mas marunong naman tayo mag-manage kaysa sa kanya. Napahawak si Mendy sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ito ba talaga ang asawa niya? Ito ba ang lalaking pinili niyang makasama habang buhay? Hindi natin pwedeng hayaang kontrolin niyang lahat, sabi ni Aling Belen na mas malamig ang tono. Kapag nakuha na niya ang pera, siguradong bubukod na yan. Tapos tayo, wala na. Tahimik sandali si Troy. Parang nag-iisip. Anong gagawin natin? Tanong niya. Iyon ang tanong na nagpahinto sa paghinga ni Mendy. Sandaling katahimikan ang sumunod bago marahang nagsalita si Aling Belen. May paraan. Nanlamig ang buong katawan ni Mendy. Anong paraan? Tanong naman ni Troy. Mahina, halos pabulong pero malinaw na malinaw sa pandinig ni Mendy ang sumunod na sinabi. Yung celebration party, sabi ni Aling Belen. Hindi ba may plano tayong maghanda para nakuha niya na ang pera? Oo, doon natin gagawin. Napatakip si Mendy sa bibig niya. Ma, nag-aalangang sabi ni Troy. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Belen. Maglalagay tayo ng lason sa inumin niya. Parang gumuho ang mundo ni Mendy sa isang iglap. Nanlambot ang tuhod niya. Kinailangan niyang kumapit sa dingding para hindi siya mapaupo sa sahig. Sigurado ka ba dyan? Nanginginig na tanong ni Troy. Hindi na siya makakapalag kapag nawala siya. Diretso at malamig na sagot ni Aling Belen. Ikaw ang legal na asawa. Ikaw ang magmamana. So sa'yo, mapupunta lahat. Tahimik si Troy. Napapikit si Mendy. Umaasang kukontra ito. Umaasang sasabihin itong mali iyon. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Pero, ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang sumira sa kanya. Paano? Yung bata? Tanong ni Troy. Sandaling katahimikan. Kasama na yon, sagot ni Aling Belen. Walang ka-emotion. Parang may sumabog naman sa loob ni Mendy. Hindi lang siyang gustong mawala, pati ang anak niya. Sigurado ka ba nang walang makakaalam? Muling tanong ni Troy. Simple lang yan, sagot ng matanda. Maghahalo tayo ng juice or something sa soft drinks. Sino bang magdududa? Celebration nga Tapos kapag nangyari, iiyak-iyak tayo. Sasabihin natin biglang inatake. Napakagat si Mendy sa labi niya para hindi makasigaw. Pagkatapos nun, dagdag pa ni Aling Belen. Hawak mo na lahat ng pera. Wala nang hati. Ilang segundo pa silang nag-usap pero wala nang malinaw na pumasok sa isip ni Mendy. Sapat na ang narinig niya. Dahan-dahan siyang umatras, pilit pinipigilan ang paghinga. Nang makabalik siya sa kwarto, agad niyang sinara ang pinto at sumandal dito. Doon na siya tuluyang napaupo sa sahig. Tahimik, walang tunog. Pero sa loob niya, parang nagwawala ang lahat. Unti-unting pumatak ang luha niya. Isa, dalawa, hanggang sa tuluyan na siyang umiyak nang walang ingay. Hindi niya akalaing darating sa puntong ito. Hindi niya akalaing ang mga taong kasama niya sa iisang bahay
ang mismo magpaplano ng katapusan niya. Mas lalong hindi niya akalaing ang asawa niya, ang taong dapat magprotekta sa kanya, ay papayag sa ganoon. Mahigpit niyang hinawakan ang tiyan niya. Anak, pabulong niyang sabi na halos hindi marinig. Unti-unti niyang hinimas iyon. Parang doon niya kinukuha ang lakas na unti-unting nawawala sa kanya. Hindi kita papabayaan, sabi niya na nanginginig pa rin ng boses. Hindi ko hahayaang saktan ka nila. Pumikat siya, pilit pinapatahan ng sarili. Sa loob ng ilang minuto, hinayaan niyang ilabas ang sakit, ang takot, ang galit. Pero habang tumatagal, may ibang emosyon na unti-unting lumalamon sa kanya. Hindi na lamang lungkot. Hindi na lang lungkot, kundi galit. Malamig, matindi, tahimik na galit. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ng mga luha sa pisngi niya. Kung kanina ay nagdadalawang isip pa siya, ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi na siya pwedeng manatiling mahina. Hindi siya pwedeng umasa. Kailangan niyang kumilos para sa sarili niya, para sa anak niya. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang tibok ng puso niya. Gusto niya ng buong 210 billion? Mahina niyang bulong sa sarili. Sige. Tumingin siya sa salamin sa gilid ng kwarto. Doon niya nakita ang sarili niya, hindi ang dating takot at tahimik na si Mindy, kundi isang babaeng handang lumaban. Pero, hindi niyo makukuha. Dagdag niya na mas matatag ang boses. Hinimas niyang muli ang kanyang tiyan. Mas maingat, mas may pag-aaruga. Para sa'yo, anak, sabi niya. Lahat ng gagawin ko ay para sa'yo. Sa labas ng kwarto, tahimik pa rin ang bahay. Walang kaalam-alam ang dalawang taong nagbabalak ng masama na narinig na ang lahat. At sa loob ng maliit na silid na yon, may isang babaeng unti-unting nagbabago. Mula sa isang inaapi at minamaliit, patungo sa isang ina na handang gawin ang lahat para mabuhay at gumanti. Dahil minsan, ang pinakadelikadong tao ay hindi yung galit na galit, kundi yung tahimik na nakangiti. Habang pinaplano ang susunod na hakbang. May mga laban na hindi dinadaan sa sigaw, kundi sa ngiti. Sa mga sumunod na araw matapos marinig ni Mindy ang plano laban sa kanya, wala na isang bakas ng takot ang pinakita niya kina Troy at Aling Belen. Kung tutuusin, mas naging maaliwalas pa nga ang aura niya. Mas madalas siyang ngumiti. Mas mahinahon ang boses. Mas maalaga sa pakikitungo. Kung hindi niya alam ang totoo, iisipin mo siya ang pinakamasayang buntis sa buong mundo. Pero sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong plano. Pinili ni Mindy na hindi magmadali. Hindi siya magwawala, hindi siya magpapahalata. Dahil alam niyang kapag nagkamali siya, kahit kaunti, siya ang mawawala. Kaya ang ginawa niya, pinakain niya ng ilusyon ng dalawang taong gustong tapusin siya. Isang umaga, habang nagkakape si Aling Belen sa sala, lumapit si Mindy na may dalang makapal na stack ng makukulay na katalogo. Maaari po ba kayong istorbohin saglit, ma? Malambing niyang tanong. Napatingin naman si Aling Belen. Agad ding umiti. Ay anak, syempre naman. Ano yon? Umupo si Mindy sa tabi niya at isa-isang inilapag ang mga katalogo. Mga mamahaling appliances, alahas, imported na gamit sa bahay, pati mga package ng bakasyon sa ibang bansa. Iniisip ko po kasi, sabi ni Mindy habang binubuklat ang mesa. Matagal na rin kayo naghihirap. Gusto ko namang suklian kahit na papaano. Nanlaki ang mata ni Aling Belen. Kaya po,
Tuloy niya at inabot ang katalogo. Pumili na po kayo ng kahit anong gusto ninyo. Lahat yan, kaya na nating bilhin. Napahawak sa dibdib si Aling Belen at parang kinikilig. Naku anak, totoo ba yan? Ngumiti si Mindy. Oo naman po. Hindi ko naman madadala ang pera sa langit, di ba? Sa loob-loob niya, lalo na kung balak ninyo akong ipadala roon. Anak, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Halos maiyak na sabi ng matanda. Ang bait-bait mo talaga. Tahimik na tumungo si Mindy. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang bahagyang kumurap si Aling Belen. Parang may naisip. At doon niya natiyak. Mas lalo silang nahuhulog. Kinahapunan naman, nadatnan ni Mindy si Troy na nakaupo sa labas. May hawak na cellphone, abala sa panonood ng kung ano-ano. Lumapit siya, may dalang envelope. Troy, tawag niya ng malumanay. Lumingon ito. Oh, bakit? Inabot ni Mindy ang envelope. Para sa'yo. Kunot noong tinanggap iyon ni Troy. Pagbukas niya, sunod-sunod na brochures at mamahaling sports cars ang lumabas. Makintab, bago, mamahalin. Nanlaki ang mata nito. Ano to? Di ba pangarap mo magkaroon ng ganito? Sabi ni Mindy na nakangiti. Ferrari, Lamborghini. Bulong ni Troy habang tinitingnan ng mga larawan. Mindy, seryoso ka ba? Pumili ka, sagot niya. Kung alin ang gusto mo, kukunin natin. Napangiti ng malapad si Troy. Halos hindi siya makapaniwala. Grabe, hindi ko inakala. Habang abala ito sa pagtingin na sa mga kotse, tahimik lang na nakatingin si Mindy sa kanya. May ngiti siya sa labi, pero ang mga mata niya malamig, walang init, walang pagmamahal. Para siyang nanonood ng estranghero. Sa loob niya, malinaw ang iniisip. Ito ang lalaking handang ipagpalit ang buhay ko para sa pera. Salamat ha, sabi ni Troy at tumingin sa kanya. Ang swerte ko sa'yo. Bahagya namang kumibot ang labi ni Mindy. Kung alam mo lang. Ngumiti siya pabalik. Para sa'yo naman yan. Mula noon, mas lalo pang naging magaan ang pakikitungo ni Mindy sa kanila. Pinagluluto niya si Aling Belen ng masasarap na ulam. Pinapabaunan niya si Troy ng pagkain kahit dati ay wala naman siyang ganang gawin yon. At bawat kilos niya, lalo namang nilang pinaniniwalaan na wala siyang kaalam-alam. Na madali siyang lokohin, na kontrolado nila ang sitwasyon. Hindi nila alam, sila ang unti-unting hinuhubaran ng maskara. Isang gabi, habang nag-uusap sina Troy at Aling Belen sa sala, tahimik na naglalakad si Mindy, papalapit. May hawak na baso ng tubig. Ma, Troy, tubig po, sabi niya. Salamat anak, sagot naman ni Aling Belen. Ngumiti si Mindy, tsaka siya dahan-dahang umupo sa isang sulok na kunwari pagod at tahimik lang. Hindi niya agad pinansin ang usapan nila, pero naka-on ang maliit na recorder na nakatago sa loob ng bulsa ng damit niya. Isang lumang cellphone, walang SIM, pero gumagana pa ang voice recording. Matagal niya nang pinaghandaan ito. Ano sa tingin mo, ma? Narinig niyang sabi ni Troy at hindi napansin ang presensya niya. Pag nakuha na natin lahat, una kong bibilhin yung kotse. Aba, syempre, sagot ni Aling Belen. Ako naman gusto ko yung bahay, yung malaki, yung may 2 palapag. Pwede ring negosyo, dagdag pa ni Troy, para tuloy-tuloy ang kita. Eh yung babae, tanong ni Aling Belen, sabay tingin sa kwarto ni Mindy. Sigurado ka bang malinis ang pagkakagawa natin yan? Napahigpit ang hawak ni Mindy sa baso. Relax lang, ma, sagot ni Troy. Walang makakaalam. Isang inuman lang yan, tapos na. Parang
Gustong sumabog ng puso ni Mendy, pero nananatili siyang kalmado. Patuloy lang siyang nakikinig at patuloy ang pag-record. Sayang lang ang bata. Dagdag pa ni Troy na may konting pag-aatubili. Masayang kung wala tayong makukuha. Malamig na sagot ni Aling Belen. Perang pinag-uusapan dito. Tumahimik si Mendy. Pero sa loob niya, bawat salita nila ay parang apoy na lalong nagpapalakas sa kanya. Ilang minuto pang lumipas bago siya tumayo. Matutulog na po ako. Sabi niya na parang walang narinig. O sige anak, sagot naman ni Aling Belen at nakangiti pa. Good night, dagdag ni Troy. Ngumiti naman si Mendy. Good night, sagot niya. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang sinara ang pinto at inilock iyon. Doon niya nilabas ang cellphone. Pinakinggan niya ang recording. Malinaw, buong buo, walang duda. Dahan-dahan siyang napangiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil sigurado na siya. Akala niyo, kayong matalino. Bulong niya. Hinimas niya ang tiyan niya. Mas marahan na ngayon. Mas may kumpiyansa. Anak, sabi niya. Malapit na. Sa unang pagkakataon mula nang marinig niya ang plano nila, hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya takot. Pinilitan na iyon ng isang bagay na mas matindi. Kontrol. At paghihigante. Maganda kayo. Mahina niyang sapit nakatingin sa pintuan na parang nakikita niya ang dalawa sa labas. Dahil sa mismong party na pinaplano ninyo. Bahagya siyang tumawa. Doon kayo babagsak. Sa labas patuloy ang kanilang pagpaplano ng marangyang buhay. Sa loob ay may isang babaeng tahimik naman na bumubuo ng sarili niyang hustisya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging biktima. Masarap mangarap lalo na ang kung pakiramdam mo ay abot kamay mo na ang lahat. Iyon ang eksaktong kalagayan ni Troy at Aling Belen nitong mga nakaraang araw. Parang biglang nagbago ang mundo nila. Mula sa simpleng buhay na puno ng pagkukulang. Ngayon ay para bang isa na silang hakbang na lang sa marangyang pamumuhay. At si Mendy mismo ang nagbukas ng pinto para doon. Lumabas tayo ngayon, sabi ni Mendy isang umaga habang inaayos ang kanyang bag. May gusto akong ipakita sa inyo. Ano yon anak? Agad naman na tanong ni Aling Belen. Halatang sabik. Surprise po, sagot ni Mendy na may ngiting hindi nila mawari. Sa loob ng sasakyang nirentahan nila para sa araw na yon, hindi naman mapakali si Troy. Panay ang tanong niya kung saan sila pupunta, habang si Aling Belen naman ay halos hindi na maitago ang excitement. Ngunit si Mendy tahimik lamang. Pinagmamasdan niya sila mula sa harap, sa salamin. At sa bawat kislap ng kanilang mga mata, lalo lamang niyang nakikita kung gaanong kalalim ang kasakiman nila. Pagdating nila sa isang malawak na eksklusibong subdivision, agad na bumungad ang matatayog na gate, malilinis na kalsada at mga bahay na parang galing sa magazine. Dito tayo? Bulalas ni Troy. Oo, simpleng sagot ni Mendy. Dinala sila ng ahente sa isang mansyon na halos hindi naman magkasya sa mata ang laki. May malawak na garden, malaking sala na may chandelier at mga kwartong parang hotel sa ganda. Halos hindi naman makapagsalita si Aling Belen habang iniikot na lang bahay. Nako, anak, parang panaginip. Bulong nito. Ngumiti si Mendy. Hindi na po yan panaginip, ma. Dinala niya si Aling Belen sa ikalawang palapag, kung saan may sunod-sunod na malalaking kwarto. Pumili na po kayo, sabi niya, kung saan niyo gustong tumira. Talaga? Nangilid ang luha sa mata ng matanda. Opo, gusto ko pong komportable kayo.
Isa-isang binuksan ni Aling Belen ng mga pinto. May kwartong may balcony, may walk-in closet, may sariling banyo na parang spa. Dito na lang ako. Masayang sabi nito at tumayo sa gitna ng pinakamalaking kwarto. Ang laki! Ang ganda! Parang artista. Tahimik namang nakatingin si Mindy. May ngiti siya. Pero sa loob-loob niya, malinaw ang katotohanan. Hanggang tingin lang. Hindi niya ito kailanman ibibigay. Hindi pagkatapos ng lahat ng narinig niya. Maganda po yan, ma. Sabi niya at marahang tumango. Samantala si Troy naman ay hindi na mapakali. Habang naglilibot sila, maya't maya ang tanong nito tungkol sa presyo, sa payment, sa proseso. Kaya matapos ang house tour, dinala naman sila ni Mindy sa isang high-end car showroom. Pagpasok pa lang, bumungad na agad ang makikinang na sasakyan. Pula, itim, puti. Lahat. Parang bagong labas sa pelikula. Nanlaki ang mata ni Troy. Grabe. Bulong niya. Ito na yon. Lumapit ang isang sales agent. Magalang na bumate. Sir, gusto niyo po bang subukan? Halos hindi naman nakapagpigil si Troy. Pwede ba? Ngumiti naman si Mindy. Oo naman. Pili ka. Parang batang nakawala sa hawla si Troy habang pumipili ng sasakyan. Sa huli, napunta siya sa isang mamahaling sports car. Makintab, mababa, at halatang napakamahal. Habang nagte-test drive sila, ramdam na ramdam ni Troy ang luxury. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, may ngiti sa labi, at tila nakalimutan na ang lahat. Mindy, grabe, ito ang pangarap ko. Sabi niya ang halos pabulong. Tumingin naman si Mindy sa kanya. May lambing ang boses niya nang sumagot siya. Magugustuhan mo yan, alam ko. Bibili natin to, diba? Sabik na tanong ni Troy. Sandaling tumahimik si Mindy, saka siya ngumiti. Sa araw ng party natin, sabi niya. Doon natin ilalabas ang cash. Parang lalong sumigla si Troy. Talaga? Oo, sagot ni Mindy. Gusto ko sabay-sabay. Bahay, kotse, lahat, isang bagsakan. Napangiti si Troy, halatang kinilig sa ideya. Hindi niya alam na iyon din ang araw na babagsak ang lahat. Pagkatapos ng showroom, hindi pa doon nagtapos ang araw nila. Dinala sila ni Mindy sa isang eksklusibong jewelry store. Yung tipong may guard sa labas at kailangan may appointment bago makapasok. Pagpasok pa lang, kumikinang na agad ang mga display. Mga kwentas na may diamante, hikaw na parang ilaw sa liwanag, at mga singsing na kayang bumili ng isang bahay. Napahawak sa braso ni Mindy si Aling Belen. Anak, hindi ata tayo bagay dito. Mahina nitong sabi. Ngumiti naman si Mindy. Bagay na bagay po kayo, ma. Lumapit ang sales lady. Magalang na bumate. Good afternoon, ma'am. How may I assist you? Titingin lang po. Sagot naman ni Mindy. Pero may kumpiyansa ang boses. Isa-isa niyang pinakita kay Aling Belen ang mga alahas. Pumili po kayo, sabi niya. Kung ano ang gusto ninyo. Halos hindi naman makapili ang matanda sa sobrang dami ng magaganda. Sa huli ay may isang set na tumatak sa kanya. Isang kwentas, hikaw at pulseras na puno ng diamante. Magkano po ito? Tanong ni Aling Belen. Ma'am, this set is around several million pesos po. Sagot ng sales lady. Napaatras si Aling Belen. Naku, hindi ko kaya yan. Kaya niyo na po ngayon, sabi ni Mindy ng marahan. Napatingin sa kanya ang matanda. Parang hindi siya makapaniwala. Gusto niyo po ba yan? Tanong ni Mindy. Mahina namang tumango si Aling Belen. Okay, sabi ni Mindy tumarap sa sales lady. Ipapareserve po namin yan sa pangalan ni Mama Belen.
Of course, ma'am. Nakangiting sagot ng sales lady. Isinulat ang pangalan. Inayos ang papeles. Ngunit walang binayaran si Mindy. Hindi niya kailangan. Dahil wala naman siyang balak kunin iyon. Habang palabas sila ng tindahan, hindi pa rin matanggal ang ngiti sa mukha ni Aling Belen. Anak, hindi ko naman akalaing mararanasan ko to. Sabi pa nito, para akong nananaginip. Ngumiti si Mindy. Oo nga po, ma. Sagot naman niya. Panaginip nga lang. Sa buong araw na yon, isang bagay lang malinaw kay Mindy. Lubog na ang dalawa sa ilusyon. Sa bawat pangakong binibitawan niya, mas lalo pa silang kumakapit. Sa bawat pangarap na pinapakita niya, mas lalo lang silang nahuhulog. At hindi nila napapansin na unti-unti na silang hinihila pababa. Pag-uwi nila, pagod ngunit masaya sina Troy at Aling Belen. Punong-puno ng plano, ng ideya, ng mga bagay na bibilhin nila. Samantalang si Mindy tahimik lang na umupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang cellphone niya. Pinakinggan niyang muli ang mga recording. Ngumiti siya. Hindi na siya nagdalawang isip. Konti na lang, bulong niya. Hinimas niya ang kanyang tiyan na mas malambing na ngayon. Malapit na anak. Konting tiis pa. Sa labas, abala naman ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa kanilang bagong buhay. Sa loob ay may isang babaeng tahimik na nagtakda ng kanilang pagbagsak. Dahil sa susunod na yugto, ang mga pangarap na pinahawak niya sa kanila, siya ring dudurog sa kanila. May mga taong hindi kayang maghintay, lalo na kapag naaamoy na nila ang pera. Sa mga sumunod na araw matapos ang paglibot nila sa mansyon, showroom at alahas, kapansin-pansin ang pagbabago kina Troy at Aling Belen. Kung noong unay, punong-puno sila ng tawa at pananabik, ngayon, unti-unting napalitan niyo ng pagkainip. Parang mga batang pinangakuan ng laruan pero pinaghintay ng matagal. At si Mindy, kitang-kita niya iyon sa bawat kilos nila. Mas madalas na silang magbulungan. Mas madalas ang tanong kung kailan ba talaga lalabas ang pera. Mas nagiging mapilit. Mas nagiging iritable. At mas lalong nagiging halata ang tunay nilang kulay. Isang gabi, habang nasa kusina si Mindy at kunwaring abala sa paghihiwa ng prutas, narinig niya ang malakas na boses mula sa kwarto ni Troy at Aling Belen. Hindi na iyon bulungan. Halatang nagtatalo na sila. Hanggang kailan tayo maghihintay? Galit na sabi ni Troy. Anong gusto mong gawin ko? Sagot naman ni Aling Belen. Hindi rin nagpapatalo. Hindi pa nga daw cleared yung pera. Yan na naman. Yan ang lagi mong sinasabi. Inisasabi ni Troy. Ilang araw na ba? Ilang linggo na wala pa rin? Sa'yo nang sinabi ni Mindy. Depensa ng matanda. May proseso daw sa bangko. Proseso? Baka niloloko na tayo niyan. Napahinto si Mindy sa kanyang ginagawa. Tahimik lang siya, pero nakikinig. Hindi ka ba nagtataka? Dugtong ni Troy. Kung may 210 million siya, bakit wala pa tayo nakikita ni piso? Saglit na natahimik si Aling Belen. Baka naman. Totoo talaga yung sinasabi niya. Mahina nitong sagot. Pero halatang may duda na rin. Napangiti ng bahagya si Mindy. Unti-unti na silang kinakain ng sarili nilang pagdududa. Hindi ako naniniwala, mariing sabi ni Troy. May tinatago yan. Sigurado ako. Kung may tinatago, bakit hindi mo kunin? Biglang banat ni Aling Belen. Asawa ka, diba? Napatigil si Troy. Anong ibig mong sabihin? ATM niya. Mga papeles. Dapat ikaw ang may hawak niyan. Galit na sabi ng matanda. Bakit hinahayaan mo siyang kontrolin lahat? Ikaw. Balik na Troy. Ikaw tong malapit sa kanya.
Bakit hindi ikaw ang kumuha? Paano ko kukunin? Sigaw ni Aling Belen. Hindi naman siya tanga. Ikaw ang nagsabi na madali siyang paikutin, diba? Dati yon, sigaw ng matanda. Ngayon parang may kakaiba na sa kanya. Tahimik si Mindy sa kusina. Pero sa loob niya, halos gusto niyang matawa. Kakaiba na talaga. Kung noon pa lang, kinumbinsi na natin siyang ilagay sa pangalan natin ang pera. Simula ni Aling Belen. Sino bang nagsabi na maghintay muna? Putol ni Troy. Ikaw, diba? Sino bang natatakot kumilos? Balik naman ang matanda. Hindi ako natatakot. Mariing sagot ni Troy. Ang gusto ko lang, sigurado. Sigurado? Wala nga tayong nahahawakan. Lalong lumakas ang boses nila hanggang sa tuluyan ng maging mainit ang pagtatalo. Sa kabilang banda, tahimik lamang si Mindy. Pinunasan niya ang kutsilyo. Inayos ang mga prutas at saka dahan-dahang huminga. Ito na. Ito ang hinihintay niyang yugto. Ang magsimula silang mag-away. Kapag nagkakagulo na ang dalawang gustong manloko, mas madali silang papagsakin. Ilang sandali pa, naglakad siya papunta sa kwarto kung saan nanggagaling ang ingay. Hindi siya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Agad na tahimik ang dalawa nang makita siya. Parang may mga batang nahuling nag-aaway. Ano yan? Tanong ni Mindy na may mahinahong ngiti sa labi. Parang ang ingay niyo naman. Nag-uusap lang kami. Agad na sagot naman ni Aling Belen na pilit kumakalma. Oo nga, Mindy, wala yon. Dagdag pa ni Troy. Tumango naman si Mindy. Parang naniniwala. Ganun ba? Sabi niya tsaka pumasok sa loob. Tumahimik siyang tumayo sa gitna ng kwarto, nakatingin sa kanilang dalawa. May kung anong bigat sa presensya niya ngayon. Hindi halata, pero naroon. May problema ba? Tanong niya na mahinahon. Nagkatinginan naman sina Troy at Aling Belen. Sa huli, si Troy ang nagsalita. Mindy, ano ba talagang status ng pera? Diretsong tanong nito. Kailan ba natin makukuha? Sandaling tumahimik si Mindy. Alam niyang darating ang tanong na iyon. At handa siya. Hindi pa po kasi fully cleared. Sagot niya na kalmado. May proseso po sa bangko. Lalo na't malaki ang halaga. Pero gaano pa ba katagal? Singit ni Aling Belen. Parang ang tagal na kasi anak. Ngumiti si Mindy. Isang mahinahon, mapagpasensyang ngiti. Patience is a virtue, ma. Sabi niya ng malumanay. Bahagyang napatigil ang dalawa. Mas masarap pong makuha ang lahat kung ingrande ang celebration. Dagdag niya. Hindi yung paunti-unti. Napalunok sa Troy. Pero, pwede naman sigurong kumuha kahit konti muna. Pilit niyang sabi. Umiling si Mindy. Sayang naman. Sagot niya. Gusto ko pa kasi sabay-sabay. Para memorable. Lumapit siya ng konti, tumingin kay Troy. Hindi mo masarap yung pakiramdam na isang bagsakan mong makukuha lahat? Tanong niya. Parang napaisip si Troy. Yung bahay, yung kotse, negosyo, lahat sabay-sabay. Tuloy ni Mindy. Hindi ba yan ang gusto mo? Tahimik si Troy. Unti-unting bumalik ang kislap sa mga mata nito. Gusto ko yun. Mahina niyang sagot. Ngumiti naman si Mindy. Pagkatapos ay lumingon siya kay Aling Belen. At kayo po, ma, sabi niya. Gusto niyo po bang isot ang alahas ninyo sa mismong party? Yung na-reserve ho natin? Nanlaki ang mga mata ng anak. Sa party mismo? Tanong nito. Opo, sagot ni Mindy. Para makita ng lahat. Para maramdaman niya talaga. Napatingin si Aling Belen at halatang na-excite ulit.
Gusto ko yon, sabi nito. Tumango si Mindy. Konting hintay na lang po, dagdag niya. Malapit na. Tahimik na ang kwarto. Ang tensyon kanina, unti-unti nang napalitan ng pananabik. Eksakto sa gusto ni Mindy. Magtiwala lang kayo sa akin, sabi niya. Marahan. Ngumiti siya, pero ang ngiting yon, hindi nila nababasa. Dahil kung nabasa nila, baka doon pa lang umatras na sila. Lahat ng pinangarap ko, bulong ni Mindy. Halos hindi marinig. Makukuha ninyo. Saglit siyang tumigil at saka dinagdag sa tamang oras. Lumabas siya ng kwarto at iniwan ng dalawa na muling nabalot ng pag-asa. Pero sa pagkakataong to, mas malalim na ang pagkakahulog nila. Sa salay na pahinto si Mindy, dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone niya. Binuksan ang recorder. Naroon pa rin ang lahat ng ebidensya. Lahat ng salita, lahat ng plano. Ngumiti siya. Konti na lang. Bulong niya sa sarili at hinimas ang tiyan niya. Magtiis ka muna ha, anak. Sabi niya. Para sa atin din to. Sa loob ng kwarto muling nag-usap sina Troy at Aling Belen. Ngayon ay mas mahinahon, mas puno ng pag-asa. Hindi na sila nag-aaway. Hindi na sila nagdududa dahil naniniwala na naman sila. At iyon mismo ang gusto ni Mindy. Dahil habang mas lalo silang nagtitiwala, mas lalo silang lalapit sa bitag. At sa oras na tuluyan na silang mahulog, wala na silang kawala. Masarap pakinggan ang salitang negosyo. Para sa iba, simbolo ito ng pag-angat, ng sariling pangalan, sariling kita, sariling kapangyarihan. Para kay Troy, iyon ang naging bagong obsession niya matapos maramdaman ng malapit ng milyong hindi naman niya pinaghirapan. At si Mindy, siya mismo ang nagbigay ng apoy na lalo pang nagpasiklap sa ambisyong iyon. May naisip ka na bang negosyo? Tanong ni Mindy isang gabi habang nakaupo sila sa sala. Kalmado ang boses niya, parang simpleng usapan lang. Napatingin agad si Troy para hinintay lang kung anong tanong na iyon. Marami, sagot niya at agad na sumigla. Pwede tayong mag-transport business o di kaya'y food franchise o kahit construction. Malaki rin kita doon. Tahimik na nakinig si Mindy. Tumango paminsan-minsan. Maganda yan, sabi niya. Pero alam mo, mas maganda kung may plano. Plano? Ulit na Troy. Oo, yung maayos, yung may detalye, para alam naman natin kung saan mapupunta ang pera. Parang may kumislap sa mata ni Troy. Gagawan ko yan, sabi niya agad. Isang solid na proposal. Ngumiti naman si Mindy. Sige, pakita mo sa akin. Gusto ko makita kung paano mo palalaguin ang pera natin. Pera natin. Sapat na yon para tuluyang mapasok si Troy sa bitag. Mula sa gabing iyon, halos hindi na mapakali si Troy. Humiram siya ng laptop sa kaibigan. Naghanap ng mga template sa internet. At kung ano-ano pang binasa tungkol sa negosyo. Kahit hindi naman siya sanay sa ganoong klaseng trabaho, pinilit niyang intindihin ang lahat. Marketing, capital, at profit projections. Gabi-gabi, puyat siya. Habang si Mindy tahimik lang na nakahiga, kunwaring natutulog, pinapanood niya si Troy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakayuko ito sa maliit na mesa. Seryoso ang mukha, parang isang tunay na negosyante. Paminsan-minsan napapangiti si Mindy. Hindi dahil proud siya, kundi dahil alam niyang walang patutunguhan ang lahat ng yon. Isang gabi, halos 2:00 na madaling araw, narinig niyang nabuntong hininga si Troy. Tapos na, bulong nito sa sarili. Hindi siya gumalaw, hinayaan niyang isipin ni Troy na tulog na siya.
CEO Troy. Mahina nitong sabi na may ngiti. Hindi na masama. Napapikit si Mindy. CEO ng kasakiman. Kinabukasan, hindi na makapaghintay si Troy. Mindy? Tawag niya habang papasok ito sa kwarto. May hawak na makapal na papel. Tapos na. Kunwari bagong gising si Mindy. Umupo siya at nag-ingat. Ano yan? Tanong niya. Proposal ko. Sagot ni Troy na halatang proud. Para sa negosyo natin. Tinanggap iyon ni Mindy. Saka, marahang binuklat. May little pa. Troy Enterprises. A vision for growth. May charts at may production na may mga terminong halatang kinuha lamang sa internet pero pilit pinagdugtong-tugtong. Tahimik na binasa ni Mindy ang ilang pahina. Sa totoo lang, magulo. Hindi pulido. Pero hindi naman iyon ang mahalaga. Troy, sabi niya at dahan-dahang tumingin sa kanya. Kinakabahan si Troy. Okay ba? Tanong nito. Sandaling tumahimik si Mindy. At saka siya ngumiti. Magaling, sabi niya. Parang nabunutan ng tinik si Troy. Talaga? That's... Tanong niya na hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Mindy. Kita ko sa pinag-iisipan mo. Pinaghirapan niyo talaga. Sabi ni Troy. Halos hindi naman maitago ang tuwa. Para sa atin, no? Tumango si Mindy. Alam mo, dagdag niya, karapat dapat yan ang support. Lalong lumiwanag ang mukha ni Troy. Talaga? Ulit niya. Oo, sagot ni Mindy. At gusto ko, hindi lang basta-basta ibibigay ang puhunan. Napakunot ng noo ni Troy. Paano? Ngumiti si Mindy. Sa party, sa harap ng lahat ng bisita, napatigil sa Troy. Sa party? Tanong niya. Oo, sagot ni Mindy. Gusto ko makita ng lahat kung paano kita sinusuportahan. Pipirmahan ko ang cheque para sa capital mo. Sige, doon mismo. Parang natulala si Troy. Sa harap ng lahat, tanong niya ulit. Oo, sagot naman ni Mindy. Para makita nila kung gaano kitang pinapahalagahan. Hindi na napigilan ni Troy ang sarili. Ngumiti siya ng malapad. Grabe, Mindy, sabi niya. Hindi ko inakala. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Mindy. Lumapit siya at sinabing, Salamat. Sabi niya na may halong emosyon. Sandaling nanatiling tahimik si Mindy. Hinayaan niyang hawakan siya nito. Pero sa loob niya, wala siyang naramdaman. Walang lambing, walang init. Cheque para sa puhunan sa harap ng lahat. Oo. Pero hindi para sa dahilan na iniisip ni Troy. Mula noon, mas lalo pang naging ganado si Troy. Pinagandahan niya pa ang proposal. Nagdagdag ng mga detalye. Nagprint ng mas maayos na kopya. Parang isang batang sabik sa graduation. Samantala si Mindy ay tahimik lang. Nag-o-observe, nag-aantay, at mas lalo pang nagpapatibay ng kaniyang plano. Isang gabi, mahimbing ang tulog ni Troy. Pagod sa kakaisip. Kakaplano, kakapantasya ng buhay na hindi naman niya makukuha. Dahan-dahang bumangon si Mindy. Tahimik, maingat, kinuha niya ang folder na nasa gilid ng mesa. Binuksan niya iyon. Naroon ang proposal. Malinis, maayos, pinaghirapan. Tinitigan niya iyon sandali. At saka siya bahagyang ngumiti. Ang sipag mo, bulong niya. Sayang. Marahan niyang isinara ang folder, saka lumakad palabas ang kwarto. Sa kusina ay binuksan niya ang ilaw. Tahimik ang buong bahay. Walang ibang gising. Lumapit siya sa basurahan. Sandaling nagdalawang isip ang kamay niya. Hindi dahil naaawa siya,
kundi dahil pinapahaba lang niya ang sandali para malasap, para mas lalong maramdaman. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang folder. Lagapak. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ni Troy. Isang bagsak lang. Hindi niya iyon pinunit. Hindi niya kailangang sirain. Sapat na ang itapon. Ganon lang. Kasimple. Gaya ng plano nilang gawin sa kanya. Pinanood niya sandali ang folder sa loob ng basurahan. Tahimik, walang emosyon. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw at bumalik sa kwarto. Humiga siya sa tabi ni Troy na mahimbing pa rin ang tulog. Hinimas niya ang tiyan niya. Anak, bulong niya. Isa na namang hakbang. Pumikit siya. Sa labas ay tahimik ang gabi. Sa loob, unti-unti nang nabubuo ang katapusan. At si Troy, patuloy na nangangarap ng pagiging CEO ng isang negosyong hindi kailanman magsisimula. May mga gabing tila ordinaryo sa paningin ng iba. Walang ingay, walang kakaiba, walang babala. Pero para sa isang taong alam ang paparating, ang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi paghahanda. Iyon ang gabing iyon para kay Mindy. Sa sala, nakakalat ang ilang dekorasyon para sa celebration party kinabukasan. Mga lobo, ribbon, at ilang kahon ng pagkain na darating pa kinabukasan ng umaga. Abala si Aling Belen sa pag-aayos habang si Troy naman ay paulit-ulit na naglalakad. Parang may iniisip na hindi mapakali. Si Mindy nakaupo lamang sa isang sulok. Tahimik. Pinagmamasdan silang dalawa. Sa mata ng ibang tao mukhang isang simpleng pamilya na naghahanda para sa masayang okasyon. Pero sa likod ng bawat galaw, may nakatagong intensyon. At si Mindy lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Lumipas ang ilang oras, unti-unting natapos ang mga gawain. Pumasok na si Aling Belen sa kwarto niya, habang si Troy naman ay naupo sa tabi ni Mindy. Pagod ka? Tanong nito. Ngumiti si Mindy. Konti lang. May kakaibang lambing sa boses ni Troy ng gabing iyon. Mas malambot, mas maalaga. Pero alam ni Mindy kung bakit. Dahan-dahang hinawakan ni Troy ang kamay niya. Mindy, mahina nitong sabi. Lumingon siya tinitigan ang mukha ng asawa. Sa loob ng ilang segundo ay tahimik lang silang dalawa. At doon, bigla siyang nagtanong. Troy, mahal mo ba ako? Parang natigilan naman si Troy. Hindi niya inaasahan ang tanong. Anong klaseng tanong yan? Pilit nito ang tinatawanan. Pero hindi ngumiti si Mindy. Nakatingin lang siya. Diretso, tahimik. At may lalim na hindi mabasa. Napakamot si Troy sa ulo tsaka ngumiti. Siyempre naman, sagot niya. Asawa ka te. Pero hindi pa rin nagsalita si Mindy. Hindi siya gumalaw. Hindi siya kumurap. Para bang hinihintay niyang isang bagay na hindi dumating. Kaya nga ginagawa ko to para sa atin, di ba? Dugtong pa ni Troy. Sabay yakap sa kanya. Para sa future natin. Niyakap siya ni Mindy pabalik. Mahigpit. Pero ang mga mata niya, bukas. Nakatingin sa kawalan. Sa loob niya, malinaw ang lahat. Ang daling magsinungaling ng taong walang konsensya. Salamat, bulong niya. Kahit hindi niya ibig sabihin. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang naramdaman kung gaanong kalayo ang loob niya sa lalaking yakap siya. Hindi na ito ang Troy na minahal niya noon. At marahil, hindi naman talaga iyon naging totoo. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Troy. May kukunan lang ako. Sabi niya tsaka naglakad papunta sa kusina. Tahimik siyang sinundan ng tingin ni Mindy. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan siyang tumuyo at sumunod. Maingat, hindi nagpapahalata. Pagdating niya sa may pintuan ng kusina, nakita niya si Troy na nakatalikod. May hawak na maliit na supot. Hindi niya kailangang lumapit para malaman kung ano iyon. Lason. Maingat na inilagay iyon ni Troy sa bulsa ng pantalon niya. Saka, huminga ng malalim. Parang naghahanda. Parang kinakabahan.
Pero, hindi umatras. Tahimik na umatras si Mindy bago pa niya mapansin. Walang gulat sa mukha niya. Walang takot. Tanging kumpirmasyon. Maya-maya lumabas si Troy na parang walang nangyari. Okay na, sabi nito, pilit ngumiti. Tumango lamang si Mindy. Matutulog na ako, sabi niya. Sige, sagot ni Troy. Pagpasok niya sa kwarto, hindi siya agad humiga. Sa halip ay naupo siya sa gilid ng kama. Tahimik. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3 handa na sila. At higit sa lahat, handa na rin siya. Maya-maya ay napansin niyang may ilaw pa rin sa kusina. Muling lumabas si Mindy, dahan-dahan. Pagdating niya doon, nakita niya si Aling Belen na abala sa paghuhugas at pag-aayos ng mga baso. Hindi iyon basta baso. Malilinis, makikinang, at halatang piniling mabuti. Ay, anak, sabi ni Aling Belen nang makita siya. Hindi ka patulog? Iinom lang po ng tubig, ma. Sagot ni Mindy. Tahimik siyang kumuha ng baso habang pinagmamasdan ang ginagawa ng matanda. Isa-isang pinupunasan ni Aling Belen ang mga baso. Saka inilalagay sa tray. Para saan po yan? Tanong ni Mindy. Kunwaring walang alam. Ngumiti si Aling Belen. Para sa special toast bukas. Sagot nito. Dapat maganda ang baso, di ba? Tumango si Mindy. Opo, sabi niya. Special toast. Ilang segundo siyang nanatili roon. Pinagmasdan ng tray. Pinag-iisipan. Inaalala. Lahat ng detalye. Pagkatapos, ngumiti siya. Sige po, ma. Good night. Good night, anak. Sagot ni Aling Belen. Pagbalik niya sa kwarto, hindi na siya humiga agad. Kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan niya ang banking app. Nandoon pa rin, buong-buo ang 210 million pesos. Walang nabawas, walang galaw, walang nakakaalam. Matagal niya iyong tinitigan. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Kapangyarihan, kalayaan, proteksyon para sa anak niya, at hustisya para sa sarili niya. Dahan-dahan siyang napangiti. Akala niyo, bulong niya na halos hindi marinig. Malapit yun ang makuha. Hinimas niya ang tiyan niya. Hindi nila tayo maluloko, sabi niya. Hindi na. Humiga siya tsaka pumikit. Sa labas ay tahimik ang bahay. Si Troy natutulog ng mahimbing. Dala ang plano sa bulsa niya. Si Aling Belen, kampante. Iniisip ang kinabukasan na akala niya ay hawak na niya. At si Mindy, gising ang diwa. Handa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya naghihintay lang. Siya ang may kontrol sa mangyayari. Bukas, bulong niya sa sarili. Isang salita, isang pangako, isang babala. Dahil sa susunod na araw, hindi lang pera ang lalabas, kundi ang buong katotohanan. At sa harap ng lahat, may mga pangarap na mabubuo at may mga buhay na tuluyang mawawasak. May mga araw na tila itinakda para sa isang malaking pagtatapos o isang mas malaking pagbubunyag. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng lahat. Sa isang marangyang venue sa gitna ng lungsod, unti-unting napuno ang lugar ng mga bisita, mga kamag-anak, kapitbahay, at kahit mga malalayong kakilala na biglang naging malapit. Nang mabalitaan ang pagkapanalo ni Mindy sa loto. May mga bulungan sa bawat sulok. Siya ba'y nanalo ng 210 million? Grabe ang swerte naman. Nako, sigurado may balato yan. Nakasuot si Mindy ng eleganteng damit. Simple pero halatang mamahalin. Maayos ang ayos ang buhok niya, kalmado ang mukha. At may ngiting hindi matukoy kung saya ba o lihim. Sa tabi niya, si Troy ay naka-formal na damit. Halatang proud. Pero may bahid ng kaba sa mga mata. Si Aling Belen naman ay halos hindi mapakali. Suot ang pinakamaganda niyang damit. At panay ang pakikipag-usap sa mga bisita. Para silang mga taong matagal na naghihintay sa sandaling ito.
At ngayon, nasa harap na nila. Hindi nila alam ito rin ang simula ng kanilang pagbagsak. Habang nagpapatuloy ang programa, inanyayahan si Mindy sa harap. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti siya. Siya kamarahang kinuha ang mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya. Mahinahon pero malinaw ang boses. Maraming salamat po sa pagdalo sa espesyal na araw na ito. Tahimik na nakinig ang lahat. Hindi ko po akalain na darating ang ganitong pagkakataon sa buhay ko. Dugtong niya. Mula sa simpleng pamumuhay hanggang sa biyayang hindi ko inaasahan. May ilang tumango, may ilang napangiti. Pero alam niyo po, sabi niya, walang saysay ang pera kung hindi mo ito maibabahagi sa mga taong kasama mo sa hirap. Napatingin si Aling Belen kay Troy at may kislap sa mata. Eto na. Kay Troy at kay Mama Belen, patuloy ni Mindy. Maraming salamat po sa pag-aalaga at pagtanggap sa akin. Ngumiti si Aling Belen, halatang kinikilig sa naririnig. Bilang pasasalamat, sabi ni Mindy. Gusto kong ibahagi ang ilan sa mga plano ko para sa kanila. Biglang nagdilim ang ilaw at lumiwanag ang malaking screen sa likod niya. Isa-isang lumabas sa mga larawan. Isang napakalaking mansyon. Isang mamahaling sports car. Isang set ng alahas na kumikislap sa liwanag. Nagbulungan ng mga bisita. Grabe. Ang yaman na talaga. Napanganga si Aling Belen. Halos hindi siya makapaniwala. Totoo ba to? Bulong na to kay Troy. Hindi naman makasagot si Troy. Nakatingin lang sa screen at parang natutulala. Ang bahay na ito? Sabi ni Mindy habang nakaturo sa screen. Para kay Mama Belen. Napahawak sa dibdib si Aling Belen. At ang kotse na to, para kay Troy. Dagdag pa niya. Napangiti ng malapad si Troy. At ang mga alahas, para sa mga espesyal na okasyon. Palakpakan ng mga tao. Mas lalong lumakas ang bulungan. Habang nakatayo si Mindy sa harap niya, nakatingin siya sa dalawa. Ngumiti siya. Pero ang mga mata niya, matulis. Parang may sinasabi. Hawakan niyo lang. Konti na lang. Matapos ang presentasyon, nagpatuloy ang programa. Kainan, kwentuhan, tawanan. Pero sa lahat ng iyon, sa likod nun, may unti-unting tumataas na tensyon. Alam ni Mindy, malapit na. Habang papalapit ang oras ng toast, napansin niyang naging mas tahimik si Troy. Mas madalas itong mawala sa tabi niya. Mas madalas tumingin sa relo. Si Aling Bela naman panayang silip sa kanya. Parang may hinihintay na signal. Hindi na iyon nakatakas sa mata ni Mindy. Sa isang sandali, nakita niya si Troy na palihim na pumunta sa isang sulok malapit sa mesa ng inumin. Tahimik siyang sumunod. Hindi halata, hindi nagmamadali. Mula sa distansya ay nakita niya ang eksenang matagal niya nang inaasahan. Mabilis na inalabas ni Troy ang maliit na supot mula sa bulsa. Palihim, maingat. Walang ibang nakapansin at saka dahan-dahan itong ibinuhos ang laman sa isang baso. Parang wala lang. Parang simpleng paghahalo ng asukal. Pero alam ni Mindy, hindi iyon asukal. Huminga siya ng malalim. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nag-react. Pinanood lang niya. Hanggang sa matapos si Troy at muling bumalik sa mga bisita na parang walang nangyari. Tahimik naman ang napangiti si Mindy. Kompleto na. Ilang minuto pa, tinawag na ang lahat para sa toast. Ladies and gentlemen, sabi ng host, let us all raise our glasses for this wonderful celebration. Isa-isang namigay ng baso. Inabot iyon kay Mindy. At pagkatapos, lumapit si Troy. May hawak siyang isang baso. Ang baso. Para sa'yo. Sabi niya ay nakangiti, tinanggap iyon ni Mindy. Marahan, maingat. Naramdaman niya ang bigat ng baso sa kamay niya. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa ibig sabihin nito.
Sa kabilang side nakatayo si Aling Belen at nakatingin. Hindi kumukurap. May ngiti sa labi. Pero may kakaibang laman ang mga mata. Excitement. Pagkauhaw sa resulta. Tahimik ang sandali. Parang huminto ang oras. Nakatayo si Mindy sa gitna. Hawak ang baso. Sa harap niya ay ang lalaking nangakong mahal siya. Sa gilid naman, ang binan niya na tinawag siyang pabigat. At sa paligid ay mga taong walang kaalam-alam sa tunay na nangyayari. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso. Sumunod ang lahat. To new beginnings, sigaw ng host. Nagtilian ng ilan. Nagpalakpakan. Ngunit sa gitna ng ingay, tahimik ang mundo ni Mindy. Tinitigan niya ang laman ng baso. At saka, tumingin kay Troy. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi mabasa. Isang ngiting puno ng lihim. Para sa lahat ng pangarap. Mahina niyang sabi. At sa sandaling yon, lahat ay nakatingin sa kanya. Naghihintay. Hindi nila alam, ang susunod na mangyayari ay hindi ang inaasahan nila. Dahil sa gabing iyon, hindi si Mindy ang magiging biktima, kundi ang mga taong nagplano ng kaniyang katapusan. At sa loob ng ilang segundo, mababago ang lahat. May mga sandaling isang maliit na galaw lang ang kailangan at tuluyan ng mag-iiba ang takbo ng kapalaran. Nakatayo si Mindy sa gitna ng lahat. Hawak ang basong alam niyang hindi para sa kanya. Ramdam niya ang bigat nito. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa plano na nakaatang dito. Sa paligid niya masaya ang mga tao. Walang kaalam-alam. Walang duda. Para sa kanila, isa itong gabi ng selebrasyon. Pero para kay Mindy, ito ang gabi ng katotohanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa mesa sa harap niya. Nakahilera ang ilang baso. Pare-pareho ang itsura. Pare-pareho ang laman sa paningin ng iba. Pero may isang naiiba. Isang baso na may nakatagong katapusan. Saglit siyang napatingin kay Troy at ngumiti ito. Isang ngiting pilit. Isang ngiting may hinihintay. Sa gilid naman si Aling Belen ay nakatingin. Halos hindi humihinga. Sabik, umaasa. Eto na. Sa loob ng ilang segundo'y kumilos si Mindy. Hindi biglaan, hindi halata. Para lang siyang may inaayos sa mesa. Isang maliit na paggalaw ng kamay. Isang marahang pag-abot. Isang tila aksidenteng pagdikit ng mga baso. At sa isang iglap, nagpalit ng pwesto ang kapalaran. Ang basong para sa kanya, napunta sa iba. At ang basong para sa iba, nasa kanya na. Walang nakapansin, walang nakakita. Maliban sa kanya. Tumayo siya ng tuwid, hawak ang baso. Ngumiti, mas maliwanag, mas buo. Para sa ating magandang kinabukasan, malakas niyang sabi. Nagpalakpakan ng mga tao. Sumabay ang lahat. To our future, sigaw naman ng iba. Sabay-sabay nilang itinaas ang mga baso. Sa gilid ng paningin ni Mindy, nakita niya si Troy. Nakatingin sa kanya. Parang hinihintay ang sandali. Si Aling Belen naman nakangiti at handa na. Isang iglap ng katahimikan. At sabay-sabay, uminom sila. Nilapit ni Mindy ang baso sa labi niya. Ngunit hindi niya tuluyang inubos. Sapat lang para magmukhang totoo. Sa kabilang banda, malalim ang lagok ni Aling Belen. Buong tiwala, buong paniniwala, buong kasakiman. Ilang segundo ang lumipas, walang nangyari. Tuloy ang tawanan, tuloy ang usapan. Parang walang kakaiba. Pero si Mindy hindi siya kumukurap. Nakatingin lang siya, naghihintay. At pagkatapos, dumating. Napahawak si Aling Belen sa leeg niya. Una ay parang simpleng ubo lang. Umubo. Umubo. Mahina niyang sabi. Napalingon si Troy. Ma, mas lumakas ang ubo. Napahawak na ito sa dibdib. Ano to? Nanginginig din to ang sabi. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Namutla. Nanginginig ang kamay at napaatras siya. Halos matumba.
Ma? Sigaw ni Troy na biglang nagpanik. Nagsimulang maguluhan ng mga bisita. Anong nangyayari? May nangyari ba? Biglang napahawak si Aling Belen sa lalamunan niya. Parang hindi makahinga. Hindi ako makahinga. Garalgal nitong sabi. Nabitawan niya ang baso at lagapak. Nabasag sa sahig. At sa susunod na segundo, bumagsak siya. Diretso sa gitna ng dance floor. Nagkagulo ang mga tao. Tumawag kayo ng ambulansya. May doktor ba dito? Si Troy halos mabaliw. Lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Ma, anong nangyayari sa'yo? Hinawakan niya mukha nito. Wala ng kulay, wala ng lakas. Hindi pwede. Pulong ni Troy. Nanginginig. Unti-unti niyang naaalala. Ang baso, ang plano, ang lason. Bigla siyang napatingin kay Mindy. At doon naramdaman niya ang malamig na katotohanan. Nakatayo si Mindy, tahimik. Hindi nagpapanik. Hindi umiiyak. Hindi naguguluhan. Nakatingin lang. Diretso sa kanya at ngumiti. Hindi malakas, hindi halata sa iba. Pero sapat para maramdaman ni Troy. Isang ngiti na nagsasabing, alam ko. Nanlaki ang mata ni Troy. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi. Mahina niyang sabi. Napaatras siya at napatingin sa baso. Sa kanyang ina. Sa kamay niya. Hindi to dapat. Bulong niya. Pero huli na. Tuluyan ang nanghina ang katawan ni Aling Belen. Hindi na ito gumagalaw. Walang boses, walang laban. Sa paligid nagkakagulo ang lahat. May umiiyak, may sumisigaw, may nagve-video. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang taong kalmado, si Mindy. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Hindi nagmamadali, hindi nanginginig. Huminto siya sa harap ni Troy. Nakatingin ito sa kanya. Takot, gulat, at galit ang halo sa mukha. Ano? Ginawa mo? Nanginginig nitong tanong. Hindi naman sumagot si Mindy agad. Sa halip ay yumuko siya ng bahagya para magpantay ang tingin nila. At saka siya nagsalita. Mahina, pero malinaw. Hindi ba't ikaw ang may plano? Sabi niya. Parang sinampal si Troy ng katotohanan. Hindi. Bulong nito. Hindi ba ikaw ang naghanda nito? Dagdag ni Mindy. Nanginginig si Troy. Hindi ba ikaw ang nag-abot ng baso? Tuloy niya. Walang maisagot si Troy. Nakatulala lang siya. Nawasak. Sa unang pagkakataon, siya ang walang kontrol. Tumayo si Mindy ng tuwid. Tumingin sa paligid. Sa mga taong nagkakagulo. Sa mga matang puno ng tanong. At sa gitna ng lahat, siya ang pinatahimik. Hinimas niya ang tiyan niya, marahan, may pag-aalaga. Para sa'yo to, bulong niya. Sa malayo'y narinig na ang sirena ng ambulansya. Palapit na. Pero para kay Aling Belen, huli na ang lahat. At para kay Troy, nagsisimula pa lamang ang tunay niyang bangungot. Dahil sa isang iglap, ang plano na lang tapusin si Mindy ay bumalik sa kanila. At sa gabing iyon, hindi lamang buhay ang nawala, kundi pati ang ilusyon ng kontrol. At si Mindy, hindi na biktima, kundi ang nagdikta ng wakas. May mga katotohanang hindi kailangang isigaw dahil sapat na ang presensya nito para wasakin ang isang tao. Sa loob ng ospital, malamig ang hangin. Tahimik ang pasilyo. Tanging tunog ng makina at marahang yabag ng mga nurse ang maririnig. Hindi ito katulad ng ingay at kasiyahan ng party, ilang oras lang ang nakalipas. Doon sa isang pribadong silid, nakahiga si Aling Belen. Bukas ang mga mata, gising, pero walang galaw, walang boses. Walang kakayahang ipahayag ang kahit ano. Parang isang katawan na nakakulong sa sarili nitong katahimikan. Sa gilid ng kama nakaupo si Troy. Hawak ang kamay ng ina niya, nanginginig
Namumugto ang mata at tila hindi pa rin matanggap ang nangyari. Ma, bulong niya. Naririnig mo ba ako? Walang sagot. Tanging tunog ng monitor ang sumagot sa kanya. Ma, gumalaw ka naman. Pakiusap niya na halos maiyak na. Pero walang nangyari. At doon niya unti-unting naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi na ito babalik sa dati. Hindi na niya maibabalik ang oras. At higit sa lahat, hindi na niya kayang takasan ang ginawa niya. Bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Mindy. Maayos ang itsura niya. Walang bakas ng pagod. Walang bakas ng takot. Parang ibang tao na kumpara sa babaeng minaliit noon. Pagpasok niya ay napatingin si Troy. May halo ng galit at takot sa mukha nito. Ikaw, mahina niyang sabi. Lumapit si Mindy, hindi nagmamadali. Tumigil siya sa tabi ng kama. Tinitigan si Aling Belen. Sandaling katahimikan pagkatapos, gising ka. Ma, no, sabi niya ng marahan. Parang may bahagyang paggalaw sa mata ni Aling Belen. Konti, halos hindi mapansin. Pero sapat na para malaman ni Mindy. Naririnig siya nito. Ang hirap ano? Dugtong niya. Gusto mo magsalita pero hindi mo magawa. Napatingin si Troy sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Galit na sabi niya. Anong ginawa mo sa nanay ko? Hindi agad sumagot si Mindy. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon sa kanya. Tinitigan siya. Diretso, matagal. Hanggang sa unti-unting nawala ang tapang sa mukha ni Troy. Hindi ba dapat ikaw ang sumagot niyan? Tanong ni Mindy. Kalmado, parang naputulan ng hininga si Troy. Anong ibig mong sabihin? Pilit niyang sabi. Ngumiti naman si Mindy. Isang malamig na ngiti. Alam ko lahat, sabi niya. Tahimik ang silid. Parang biglang bumigat ang hangin. Lahat? Mahina ang boses ni Troy. Oo, sagot ni Mindy. Mula sa usapan ninyo sa kusina, hanggang sa plano ninyo sa party. Nanlaki ang mata ni Troy. Hindi, bulong niya. Ilang beses ko kayong narinig. Dagdag ni Mindy. Ilang beses ko kayong na-record. Parang nawala ng lakas si Troy. Napaupo siya ng tuluyan. Hindi, ulit niya na parang sarang plaka. Lumapit si Mindy sa mesa sa gilid. Kinuha niya ang isang envelope. At dahil doon, napaghandaan ko kayo, sabi niya. Inilapag niya ang envelope sa harap na Troy. Buksan mo. Nanginginig ang kamay ni Troy habang binubuksan iyon. Isa-isa niyang inilabas ang laman. Mga dokumento, mga resibo, mga papeles. Yung bahay na pinili ninyo, hindi binayaran, sabi ni Mindy. Napatingin si Troy. Yung kotse? Wala ring bayad. Nanigas si Troy. Yung alahas? Reservation lang. Isa-isa niyang ibinagsak ang mga papeles sa mesa. Lahat ng pinangarap ninyo, drawing lang. Parang sinuntok si Troy sa dibdib. Hindi pwede. Bulong niya. Pwede, sagot ni Mindy. Dahil, hindi ko naman kayo obligasyon. Napatingin si Troy sa kanya. Yung 10 milyon? Mahina niyang sabi. Ngumiti si Mindy. Kinansel ako na. Sagot niya. Tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Troy. Wala na kayong makukuha. Dagdag niya. Ni piso. Tahimik ang silid. Tanging tunog ng makina ang maririnig. Sa kama si Aling Belen ay nakatingin. Hindi makagalaw. Pero malinaw na naririnig ang lahat. At marahil, iyon ang pinakamasakit. Ang marinig ang katotohanan. Nang walang magawa. Lumapit si Mindy sa kama. Yumuko siya ng bahagya. Tama lang yan sa inyo. Sabi niya na mahina pero matalim. Ang balak ninyong gawin sa akin?
bumalik sa inyo. Napapikit si Troy. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na siya makadepensa. Dahan-dahang tumayo si Mindy. Hinimas niya ang tiyan niya at saka siya lumingon kay Troy. Ito na ang huling pagkakataon niya para magsalita. At ikaw, Troy? Sabi niya. Mahina ang boses pero malinaw. Hindi kita idediretso sa kulungan. Napatingin si Troy na may konting pag-asa sa mata. Pero agad iyong nawala sa sumunod niyang sinabi. Mas gusto kong panoorin kang maghirap. Dagdag ni Mindy. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Troy. Habang inaalagaan ng nanay mong gulay, tuloy niya. Napatingin ito sa kama, sa kanyang ina, nagising pero walang magawa. Habang kaming mag-ina, sabi ni Mindy, hinimas ang tiyan niya. Mamumuhay ng masagana. Tahimik siya sandali at saka idinagdag. Sa perang, hindi niyo mahahawakan. Parang tuluyang gumuho si Troy. Napatakip siya sa mukha niya. Umiyak, tahimik, wasak. Hindi dahil nawalan siya ng pera, kundi dahil sa unang pagkakataon, naranasan niya ang bigat ng sariling kasakiman. Si Mindy hindi na nagsalita pa. Lumapit siya sa pinto. Huminto sandali. Hindi na siya lumingon. Hindi na kailangan. Paalam, sabi niya at isang salita, isang wakas. Lumabas siya ng silid at iniwan ng dalawang taong sumubok sirain siya. At ngayon, sila ang tuluyang nawasak. Sa labas ng ospital, huminga siya ng malalim. Malaya, tahimik, at sa unang pagkakataon, payapa. Hinimas niya ang tiyan niya. Okay na tayo, anak. Bulong niya. Sa wakas, natapos na ang laban. At nagsimula na ang buhay na siya ang may hawak. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Mindy ngayong araw. Pera na nga, naging bato pa. Ano mga ka-Ate Jane? Ikaw, kung papalarin at manalo ka ng 210 million pesos sa loto, anong mga gagawin mo sa iyong papremyo? Ipapamahagi mo ba? Bibili ka ba ng bahay, sasakyan? Tignan nga natin yung mga comments niyo sa comment section. At saka baka naman may mga winning numbers kayo dyan. Comment nyo na rin sa baba para maitaya ko next time. Uy mga ka-Ate Jane, hindi lagi-lagi ha. Minsan lang or bihira lang kasi dapat hindi natin inaasa sa loto ang future natin. Dapat magsipag pa rin. 'Di ba? Anyway, maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!